Kumusta mga ka-recaps? Ngayon, dadalhin ko kayo sa gitna ng dagat, sa Deepwater Horizon, isang oil rig na naging sentro ng isa sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan. Ang pelikulang ito ay tungkol sa tapang, sakripisyo at kabayanihan ng mga crew na hinarap ang matinding pagsubok para sa kaligtasan. Mga ordinaryong tao na naging bayani sa harap ng panganib. Paano nila hinarap ang sunod-sunod na pagsabog, tumataas na pressure, at lagablab ng apoy habang nasa gitna ng karagatan, at paano nila sinubukan iligtas ang kanilang mga kasamahan sa kabila ng walang kasiguraduhang kaligtasan. Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang 2016 action thriller at true story movie na Deepwater Horizon. Habang unti-unting sumisikat ang araw at pumapasok ang liwanag sa isang kwarto, nagising si Mike sa kwento ng kanyang asawang si Felicia. Masaya nitong ikinukwento ang isang kakaibang panaginip. Pagbaba nila sa kusina, sinalubong sila ng anak nilang si Sydney, puno ng kasiyahan at sigla. May hawak itong isang school project. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tatay bilang isang bayani na nagpapaamo ng dinosaurs daw habang nagtatrabaho sa isang oil rig. Punong-puno ng saya ang boses niya habang idinagdag ang isang espesyal na hiling. Humihingi siya kung pwede ba siyang dalhan ng fossil ng dinosaur. Gusto niyang ipakita ito sa kanyang mga classmates bilang pruweba. Ngumiti si Mike, dama ang pagmamahal at excitement ng kanyang anak. Sa kabilang bahagi, abala si Andrea Fleitas at nagmamadali papunta sa trabaho. Ngunit tila hindi nakikiayon ang kanyang araw. Ang kanyang kotse ay tahimik at ayaw mag-start. Halos maubos na ang kanyang pasensya nang biglang dumating ang kanyang boyfriend sakay ng Ducati motor. Agad namang sumakay si Andrea at mahigpit na yumakap sa kanya. Samantala, si Felicia naman ay hinatid si Mike sa base. Doon ay naghanda si Mike para sa trabaho niya bilang Chief Electronics Technician ng isang oil rig. Sa Bristow Heliport, isang offshore personnel transport hub, abala sa paghahanda sina Mike, Andrea at ang iba pang miyembro ng kanilang team para sa biyahe patungo sa Deepwater Horizon. Ang oil drilling rig na ito na pinatatakbo ng Transocean, isang pribadong kontraktor, ay nakatakdang magsimula ng pagbabarena sa southern coast ng Louisiana. Mayroon itong 126 crew members na sakay. Ang operation ay nasa ilalim ng pamamahala ng British Petroleum or BP, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa buong mundo. Kasama sa grupo si Jimmy Harrell, ang offshore installation manager. Kilala siya sa kanyang prangka at walang paligoy-ligoy na paraan ng pakikitungo, pati na rin ang kanyang malalim na karanasan sa industriya. Habang hinihintay ang pagsakay sa helicopter, nakausap ni Jimmy ang dalawang executives ng BP na sina David Sims at O'Brien. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jimmy ang kulay magenta na necktie ni O'Brien. Tumitig siya dito saglit bago pabirong sinabi, "Tanggalin mo yan, malas ang magenta alarm sa oil rig." Ibig sabihin niyan, nasa pinakamasamang sitwasyon tayo. Nagulat si O'Brien, ngunit napangiti, sabay tanggal ng tie. Habang sumasakay ang lahat sa helicopter, unti-unting umikot ang malalaking rotor nito. Sa lakas ng tunog, ramdam mo ang dagundong habang unti-unti silang umaangat sa himpapawid. Masaya pang nagkukwentuhan ang mga pasahero, puno ng excitement. Pero biglang may bumangga. Isang malaking ibon ang tumama sa helicopter. Nagulat ang lahat at napahinto ang usapan. Saglit na umalog ang helicopter, kaya't kinabahan ang mga pasahero. Ramdam nila ang kaba pero kalmado ang piloto. Dahan-dahan, bumalik ang katahimikan sa loob habang maayos nilang ipinagpatuloy ang paglipad. Habang papalapit ang helicopter sa rig, natanaw ni Jimmy Harrell ang isang supply ship na nakatigil malapit sa Deepwater Horizon. Ang barko, na kilala bilang the Bankston, ay ginagamit para maghatid ng mga kargamento tulad ng langis at iba pang supply papunta sa rig. Agad na nagtaka si Jimmy dahil wala sa kanilang schedule ang pagdating ng barko. Maging si Mike ay napatigil at naitanong kung sino ang nagbigay ng approval nito. Paglapag nila sa rig, sinalubong sila ng isa pang team na paalis na. Ang team na ito ang dapat sanang nagkumpleto ng isang napakahalagang safety test, ang tinatawag na cement log. Ang cement log ay isang pagsusuri na sinisiguro kung maayos ang pagkakakabit ng semento sa paligid ng casing ng balon. Layunin nitong tiyakin na matibay ang semento at walang pagtagas ng likido o gas sa pagitan ng mga layer ng lupa o bato. Isang critical na proseso para maiwasan ang mga aksidente. Ngunit maagang umalis ang team na iyon. Bumigat ang pakiramdam ni Jimmy, baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkabahala. Agad niyang inutusan si Andrea na magradyo sa kapitan ng Bankston upang magtanong ng impormasyon. Napag-alaman nila na may utos mula sa personnel ng BP na simulan na ang pagbabarena at ang pagkuha ng langis. Nang marinig ito ni Jimmy, agad niyang sinubukang tawagan ang BP personnel, ngunit sira ang linya ng telepono. Napatingin siya kay Mike at inutusan na bumaba at kumpirmahin kung natapos bang gawin ang cement log. Nasalubong ni Mike si Caleb Holloway
na abala sa paghahanda ng pipe, pati na rin ang crane operator na si Aaron Dale Burkin. Habang nagtatanong si Mike sa ibaba, napansin niyang marami ng sirang kagamitan at halatang hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang mga equipment ng kumpanya. Kinausap ni Mike ang tool pusher na si Jason at nalaman niyang wala talagang ginawa na cement log at pinauwi ng BP personnel ang team. Pabiro pang sinabi ng mga staff na uhaw na raw sa pera ang kumpanya kaya kailangan ng simulan ang pagkuha ng langis. Habang ang lahat ay nagsisimula ng magtrabaho, isang sorpresa ang natanggap ni Mike mula sa isang kasamahan, isang totoong ngipin ng dinosaur. Para kay Sydney, sabi nito, sabay ngiti. Napuno ng saya si Mike, agad iniisip ang magiging reaksyon ng kanyang anak kapag nakita ito. Samantala, nagpa siyang magpasama si Jimmy kay Mike upang personal na harapin ang mga BP personnel. Halata sa kanyang kilos ang galit at tensyon. Pagpasok nila sa silid, bumungad agad sina Donald Vidrin at Robert Caluza, mga executives ng BP na tila hindi naaapektuhan ng sitwasyon. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Jimmy at tinanong kung bakit hindi ginawa ang cement log, direktang salita at may diin. Halata ang kumpiyansa sa tono ni Vidrin nang sumagot na maayos ang lahat at walang magiging problema. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jimmy. Agad siyang tumugon na ang totoong problema ay nasa 43 days delay na sila at $50 million over budget pa. Tumahimik ang silid, ngunit hindi nagpatinag si Jimmy. Wala akong pakialam sa kumpanya o sa mga numero ninyo, dagdag niya. Ang iniisip ko ay ang safety ng rig at ang buhay ng mga tao ko. Kung hindi natin masisigurado ang integridad ng well, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang trabaho. Mariing iginiit ni Jimmy na magsagawa ng negative pressure test upang matiyak na maayos at ligtas ang kalagayan ng balon. Walang nagawa ang BP executives kundi sumang-ayon kahit halata ang kanilang iritasyon sa tono ni Jimmy. Agad na tinawagan ni Jimmy ang drill pipe team para maghanda at gawin ang pagsusuri. Sa drill pipe, sinimulan ng crew ang pagsusuri gamit ang negative pressure test. Habang lumalabas ang mga resulta, ramdam ang tumitinding tensyon. Ang reading ay nasa 1395 PSI, isang napakataas na numero na tila nagbabadya ng malaking panganib na nagkukubli sa kailaliman ng balon. Ngunit imbes na aksyonan ang resulta, hindi ito tinanggap ni Donald Vidri. Sinasabing hindi malinaw ang datos. Halatang nais niyang mabaliwala ang problema upang maituloy na ang operasyon. Habang tumataas ang tension sa kwarto, mariing inutusan ni Vidrin ang team na gawin ulit ang pagsusuri. Sa pagkakataong ito gamit ang kill line, isang alternatibong daluyan sa sistema. Naging mainit muli ang diskusyon at iginiit ni Vidrin na masyado nang naaantala ang operasyon dahilan ng malaking delay sa kanilang schedule. Hindi nakapagpigil si Jimmy, ngunit sa pagkakataong ito, napilitan siyang pumayag na gawin ulit ang pagsusuri upang mabawasan ang tensyon at maituloy ang trabaho. Hindi nila namalayan na ang paulit-ulit na pressure test kasama ang hindi pagganap ng cement log ay unti-unting nagpapahina sa integridad ng semento sa casing ng drill. Ang patuloy na pagsusuri ay nagdulot ng mga bitak sa semento na unti-unting nasisira habang dumada ng bawat minuto. Ginamit ang alternatibong daluyan para sa pagsusuri at sa wakas ay lumabas ang mas mababang pressure reading. Ang resulta ay tila nagbibigay ng kumpiyansa. Mas ligtas ito kumpara sa naunang datos. Ngunit sa kabila ng tila positibong resulta, hindi pa rin mapalagay ang crew. May nararamdaman silang hindi maipaliwanag. Isang balisang bumabalot sa hangin, parang may nakatago sa ilalim ng mga numero, isang babala na hindi nila agad matukoy. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan, pilit pa ring nagdesisyon si Vidrin na ipagpatuloy ang proseso. Ngunit sinabi ni Jason na hindi sila gagawa ng anumang aksyon nang walang pahintulot mula kay Jimmy. Dahil dito, nagalit si Vidrin, na sa galit ay tinawag silang mga duwag at walang bayag. Tumawag si Jason kay Jimmy upang iulat ang resulta. Ayon sa kanya, safe ang mga numero mula sa huling pagsusuri. Dahil dito, napilitang sumang-ayon si Jimmy. Sige, sagot niya sa mabigat na boses. Simulan na ang pag-pump out ng putik. Pero siguraduhin ninyong maayos ang lahat at walang magiging problema. Nagpa siyang maligo muna si Jimmy bago bumalik sa trabaho, habang si Mike ay bumalik sa kanyang kabina para makipag-Skype call sa kanyang asawa. Mabilis na kumilos ang crew upang simulan ang pumping operation. Nagsimulang dumaloy palabas ang putik mula sa balon patungo sa sistema. Natuwa ang ibang crew nang marinig na sisimulan na ang pagkuha ng langis dahil nangangahulugan ito na malapit na silang makauwi sa kanilang mga tahanan matapos ang operasyon. Sa una, maayos ang daloy ng operasyon, ngunit habang dumadaloy ang putik, unti-unting nabuo ang isang mapanganib na pressure buildup sa loob ng pipe.
Ang pressure ay umabot sa delikadong antas dahilan upang magulat si Jason at makaramdam ng kaba. Agad niyang inutusan ang crew na itigil ang pagpump ng putik. Halata ang kanyang tensyon habang galit at nag-aalala, pinaalis niya ang nakakainis na kalbo. Ngunit umiksena na naman si Vidrine, galit na tinanong kung bakit sila nag-aalinlangan. Sinigawan ito ni Jason, sinasabing hindi dapat nila sinunod ang kanyang utos. Samantala, napansin ni Caleb ang kakaibang tunog mula sa pipe. Nilapitan niya ito at laking gulat niya nang makita ang tumatagas na putik na may kasamang kakaibang amoy. Bigla na namang nagsimula ang hindi inaasahan. Tumatagas na ang putik sa rig at nagdulot ito ng alarma kay Caleb. Agad niyang sinabihan si Jason habang ang team nito ay nasa ilalim na ng matinding tensyon dahil sa hindi makontrol na pressure. Walang anumang babala, biglang pumutok ang tubo dahil sa matinding pressure na hindi na kinaya ng sistema. Isang malakas na bugso ng putik ang sumabog, bumalot sa paligid at tinangay ang mga crew mula sa kanilang mga kinatatayuan. Nagsimula ang kaguluhan habang nagmadaling kumilos ang mga technician upang subukang kontrolin ang sitwasyon. Ang paligid ay napuno ng ingay ng tumatagas na putik, sigawan at nagkakagulong mga tao. Sa kabilang banda, si Mike na nasa kanyang cabin at kasalukuyang kausap si Felicia sa Skype ay biglang nakaramdam ng kakaibang pag-alog sa sahig. Napatigil siya, napatingin sa paligid. Si Caleb naman ay mabilis na sumugod patungo sa pangunahing pipe upang subukang pigilan ang tuloy-tuloy na pagbulwak ng putik. Buong lakas nilang sinubukang isarado ang valve sa pipe. Matapos ang ilang minutong pag-aagawan ng kontrol, nagawa nilang pansamantalang mapigilan ang paglabas ng putik. Ang paligid ay sandaling nanahimik at tila lahat ay nakahinga ng maluwag. Patuloy pa rin ang pag-uusap ni Mike at Felicia. Pinakita pa nito ang ngipin ng dinosaur na binigay sa kanya. Tuwang-tuwa si Felicia na alam niyang ibang kaligayahan ang mararamdaman ng anak nila. Si Jimmy naman ay nasa banyo na at nagsisimula ng maligo. Ilang sandali pa, nagsimulang bumitak ang lupa sa kailaliman ng dagat. Ang mga bitak ay tila gumagalaw. Parang may malaking halimaw na nagbabadya ng paglabas mula sa ilalim. Biglang yumanig ang buong Deepwater Horizon. Parang ang karagatan mismo ay bumabalikwas sa galit. Ang dagundong ng mga makina ay nagbigay ng babala sa paparating na kapahamakan habang nagsimulang tumagas ang putik mula sa iba't ibang bahagi ng makina. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Andrea na may kakaiba. Ang gas alarm sa mud pit ay nagbigay ng babala. Sa kanyang mga mata, isang takot na hindi niya maipaliwanag habang binibigyang diin ng alarm ang tumataas na panganib. Nakatingin siya sa alarm monitor na umabot na sa magenta alarm level. Kasabay nito, isa pang bugso ng putik ang pumutok mula sa rig. Ngunit ngayon ay may kasamang methane gas, isang nakamamatay na hudyat ng mas malubhang panganib. Ang methane gases ay mabilis na umakyat sa sistema. Unti-unting tumataas ang pressure hanggang sa hindi na kayanin ng mga tubo. Ang bawat crew member ay nagmadaling kumilos, ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay tila hindi sapat. Ang tumitinding pressure ay nagbabanta ng pagsabog at ang bawat segundo ay tila napakatagal, nagdadala ng matinding pangamba para sa paparating na kapahamakan. Ang resulta ay nakapipinsala. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Deepwater Horizon. Sumabog ang apoy sa bawat bahagi ng istruktura sa isang iglap. Nagkagulo ang lahat at ang mga crew ay agad na sumabak sa survival mode. Si Jimmy, na walang kamalay-malay habang naliligo, ay natangay ng malakas na impact. Bumagsak sa pader ng banyo at nagtamo ng mga pinsala. Samantala, si Mike, na kasalukuyang nasa Skype call kay Felicia, ay tinangay rin ng pagsabog. Ang connection ay biglang naputol, na biglang nagbigay ng kaba kay Felicia. Samantala, sa gitna ng kaguluhan at tumataas na tension sa rig, si Andrea Fleitas, bagamat nanginginig sa takot, ay nanatiling matatag. Alam niyang mahalaga ang bawat segundo para mailigtas ang mga natitirang crew. Agad siyang nagdesisyon na tumawag ng Mayday upang humingi ng tulong mula sa labas. Ngunit sa halip na pasalamatan, siya ay pinagalitan ng kanyang superior dahil hindi siya sumunod sa tamang proseso. Masakit ang pagtuligsa, pero nanindigan si Andrea na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa protocol. Samantala, mula sa Bankston, natanaw ng kapitan ang nagbabagang apoy at ang sunod-sunod na mga pagsabog sa Deepwater Horizon. Hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang ipinadala ang distress call upang magbigay ng babala at makahingi ng tulong. Ang mensahe ay mabilis na umabot sa Coast Guard na agad nagtaas ng alarma at nagplano ng rescue operation. Subalit, dahil sa kalayuan ng lugar mula sa pinakamalapit na base, tinatayang aabutin pa ng 45 minutes bago makarating ang mga rescue team. Sa bawat segundo ng paghihintay, patuloy na lumalala ang sitwasyon sa rig at ang laban para sa kaligtasan ay nagiging mas mapanganib. Sa kabilang banda, si Felicia, ang asawa ni Mike, ay nabalot ng matinding kaba. Agad niyang tinawagan ang Coast Guard upang magtanong tungkol sa nangyaring insidente. Kinumpirma ng operator na nasusunog nga ang Deepwater Horizon.
Tinanong ni Felicia kung ligtas ba ang mga crew, ngunit walang maibigay na kasagutan ng operator na lalo pang nagdagdag sa kanyang pag-aalala at emosyonal na pasanin. Tinawagan din niya ang isang kaibigan upang kumpirmahin ang balita. Nang makumpirma niyang totoo ang trahedya, hindi na napigilan ni Felicia ang kanyang damdamin. Umiyak siya ng todo, labis na nag-aalala sa kalagayan ni Mike at ng iba pang mga crew. Sa kabilang panig, nagising si Mike na natabunan ng isang malaking pinto habang ang paligid niya ay wasak at puno ng debris. Pinilit niyang bumangon. Hindi alintana ang sakit at mga sugat sa katawan. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang kasamahan na duguan at walang malay. Agad niya itong ginising at pilit na pinatayo upang matulungan itong makalabas. Si Jimmy naman ay nagising din. Sugatan ang kanyang mukha at nang tingnan niya ang kanyang katawan, napansin niyang puno ito ng mga galos at sugat. Sa kanyang paa, may nakatusok na basag na salamin. Kahit tinitiis ang matinding sakit, pilit niyang binunot ang salamin upang makalakad at maghanap ng paraan para makaligtas. Sa drill floor, lalong lumalala ang sitwasyon. Lumalawak ang apoy at unti-unting tinutuldukan ang mga ruta ng pagtakas. Mabilis na nilabas ni Mike ang kanyang sugatang kasamahan at dinala ito sa nakahandang lifeboat. Habang inaasikaso ang kanyang kasama, napansin niyang wala roon si Jimmy. Nagpasiya siyang bumalik sa loob ng rig upang hanapin ito. Sa kanyang pagpasok, nasalubong niya ang isa pang kasamahan at sinabihang dumiretso na sa lifeboat. Sa wakas, naabutan niya si Jimmy na nakahandusay sa sahig at hirap nang makakita dahil sa usok. Humingi ng tulong si Jimmy na dalhin siya sa bridge upang madisconnect ang pipe. Walang pag-aatubili, inalalayan ni Mike si Jimmy habang umaakyat sila. Habang naglalakad, narinig nila ang malakas na sigaw. Nilingon nila ito at nakita si Caleb na tumutulong sa isang kasamahan. Ang paa nito ay naipit sa isang malaking bakal. Agad silang nagmadaling tumulong. Hinila nila ang bakal, ngunit napansin ni Mike na ang buto ng paa ng kasamahan nila ay nabali at nakabara sa bakal, dahilan kung bakit hindi ito mahila ng maayos. Biglang sumabog ang isang bahagi ng rig sa kanilang likuran, nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Kahit puno ng kaba, hindi nawalan ng pag-asa si Mike. Diniinan niya ang baling buto upang matanggal ito sa pagkakabara habang magkasabay nilang hinila ang kasamahan palabas. Sa wakas, napalaya nila ito at nagpatuloy sina Mike, Caleb at Jimmy patungong bridge, umaasang may magagawa pa sila upang ma-disconnect ang pipe at maiwasan ang mas malalang trahedya. Sa isa pang nakakapanindig balahibong eksena, habang abala ang ibang crew sa paghahanda ng lifeboats, napansin ni Dale Burkeen ang isang crane na humahampas sa suporta ng lifeboat. Kung hindi ito mapipigilan, tuluyang masisira ang lifeboat na siyang tanging pag-asa ng maraming crew na makaligtas. Alam ni Dale ang bigat ng sitwasyon at ang halaga ng bawat segundo. Sa gitna ng lagablab ng apoy at makapal na usok, nagpasya siyang umakyat upang kontrolin ang crane kahit alam niyang malaki ang peligro. Sa bawat hakbang, ramdam ni Dale ang init at bigat ng usok na pumipigil sa kanyang paghinga. Pilit niyang kinontrol ang crane, unti-unting hinahatak ito palayo sa lifeboat. Sa wakas, nagtagumpay siya. Napahinto niya ang crane at ang lifeboat ay nanatiling buo at handa para sa mga crew. Subalit ang kanyang tagumpay ay may kapalit. Habang siya ay nasa taas pa, ang dambuhalang apoy ay unti-unti nang lumalapit. Biglang isang malakas na pagsabog ang tumama sa kanya, tinangay siya pababa. Nahulog siya mula sa taas at tuluyang nilamon ng apoy. Ang pagkamatay ni Dale ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang mga kasamahan. Habang nagluluksa ang iba, alam nilang kailangan nilang magpatuloy. Walang oras upang maghintay. Ang rig ay patuloy na bumibigay sa ilalim ng matinding presyon at sunog. Samantala, sina Mike, Jimmy at Caleb ay nakarating sa bridge kung saan makikita ang desperasyon ng natitirang crew. Sa makapal na usok at nagbabadyang apoy, hirap makakita si Jimmy. Sino-sino ang narito sa bridge? Tanong niya. Isa-isa nilang sinabi ang kanilang pangalan. Andrea, Captain Kuchta, ngunit may isang tao na hindi umiimik. Nilapitan ito ni Jimmy at tumambad sa kanya ang malungkot at natatakot na mukha ni Donald Vidrine. Nagkatinginan sina Jimmy at Vidrine. Ang tensyon sa kanilang tingin ay puno ng mga hindi mabigkas na salita, galit, sisi at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabihan siya ni Jimmy, pumunta ka na sa lifeboat. Wala kang magagawa rito. Habang nagmamadali ang lahat na lisanin ang rig, sinubukan pa rin nina Mike at Jimmy na i-disconnect ang pipe upang bawasan ang pinsala. Subalit, napakalala na ng sitwasyon. Ang sistema ay ganap ng nasira at wala ng ibang paraan kundi lisanin ang rig upang mailigtas ang natitirang buhay. Pagdating nila sa lifeboats, akala ni na Mike, Jimmy at Andrea ay ligtas na sila. Ngunit ang kanilang pag-asa ay agad na naglaho nang makita nilang puno na ang huling lifeboat at nagsimula na itong umalis. Pagod at halos mawalan na ng lakas, muli silang nakakita ng pag-asa nang mapansin ang emergency life rack sa malapit. Agad silang nagtulungan upang mabuksan ito. Alam nilang ito na lang ang natitirang paraan upang makaligtas. Habang tumatakbo ang oras, sumakay si Jimmy sa rack. Ngunit napansin nilang nawawala si Andrea. Agad siyang hinila ni Mike. Pero bago pa sila makasakay, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig muli sa rig. Ang apoy at puwersa ng pagsabog
ay naghiwalay kay Mike at Andrea mula sa mga kasamahan nito na iwan silang mag-isa sa gitna ng lumalalang sitwasyon. Habang bumabagsak ang istruktura ng rig at kumakalat ang apoy sa bawat sulok, napilitan sina Mike at Andrea na umakyat sa mas mataas na bahagi upang makahanap ng paraan palabas. Sa wakas, narating nila ang isang platform na nakadungaw sa karagatan. Ngunit ang kanilang tanging paraan ng kaligtasan ay isang matapang na pagtalon sa malalim at nag-aalimpuyong tubig sa ibaba. Subalit, natigilan si Andrea. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata at tila nawala ang lakas niya upang kumilos habang papalapit ng papalapit ang naglalagablab na apoy. Andrea, kailangan nating tumalon! Sigaw ni Mike, desperado. Sinubukan pa niyang bigyan ng lakas ng loob si Andrea. Hindi ito ang katapusan natin. May asawa at anak na naghihintay sa akin at kailangan din nilang makita kang ligtas. Ngunit ang takot ni Andrea ay masyadong malakas. Para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi makagalaw kahit alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Walang oras para maghintay. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Mike ang kontrol. Mahigpit niyang hinawakan si Andrea at itinulak siya mula sa platform. Ang kanyang life jacket ang naging kaligtasan niya habang siya ay bumagsak sa tubig. Sumunod agad si Mike, tumalon ng walang pag-aalinlangan, bumagsak sa malamig at mabanggis na alon. Hinatak ng Coast Guard sina Mike at Andrea mula sa karagatan. Sugatan ang kanilang mga katawan, ngunit buo ang kanilang mga buhay. Habang inilalayo ang mga nakaligtas, patuloy pa ring nagngangalit ang apoy sa Deepwater Horizon. Agad na dinala ang mga nakaligtas sa medical na atensyon. Bawat isa ay sugatan at puno ng takot mula sa naganap na trahedya. Sa isang kalapit na hotel, sinalubong si Mike ng magulong eksena. Mga mamamahayag na nag-uunahan para sa mga sagot. Ang kanilang mga kamera at mikropono ay halos nasa mukha niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang biglang lumapit sa kanya, umiiyak at desperado. Mahigpit siyang hinawakan nito. Ang boses ay nanginginig habang nagmamakaawa. Nakita mo ba ang anak ko? Nakaligtas ba siya? Nabigatan si Mike sa tanong na iyon. Alam niyang hindi niya maibibigay ang sagot na hinihingi ng lalaki at ang bigat ng trahedya ay tila naging mas mahirap dalhin. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang silid. Tinakasan ang magulong paligid, ngunit hindi ang sakit na dala ng kanyang konsensya. Pagdating sa loob, tuluyang bumigay si Mike. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang damdamin ay bumaha ng sakit, pagod at pagkakasala. Sa bawat luha, dama ang bigat ng responsibilidad at ang alaala ng mga naiwang kasamahan. Sa huli, natagpuan siya ni Felicia at Sydney. Tahimik siyang niyakap ng mag-ina, binibigyan siya ng pag-asa at pagmamahal. Ibinigay ni Mike kay Sydney ang dinosaur tooth, isang pangakong natupad kahit sa gitna ng hindi masukat na hirap. Sa kanilang pagkakayakap, muling nabuo ang kanilang pamilya kahit papuno ng pait at saya ang sandaling iyon. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding pinsala. Sa loob ng 87 days, walang tigil na tumagas ang langis sa karagatan. Mahigit 210 milyong galon ng langis ang kumalat sa Gulf of Mexico, itinuturing na pinakamalalang oil spill sa kasaysayan ng mundo. Sina Donald Vidrin at Robert Caluza, mga tagapamahala ng operasyon ng BP, ay kinasuhan ng manslaughter dahil sa kanilang papel sa insidente. Gayunpaman, nakipag-ayos sila sa korte na nagresulta sa pagbaba ng kanilang mga kaso. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Kung satisfied ka, paki-like, share, and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.